Magandang araw po sa ating lahat. Narito na po ang aming pagkain upang aming ginagkisita ang aming ginawang pananalisik. Yun po ay patungkol sa mga terminolohiya ng gamitan ng mga inhinyero. Para sa ating panimula, ayon kay Scott Adams, engineers like to solve problems. If there are no problems handily available, they will create their own problems. So, ang mga inhinyero ay dalubhasa sa kanilang mga larangan, patuloy na lumilikha at nagbabago bilang mga practitioner ng engineering. Ang mga professional sa engineering ay nakikitungo sa mga komplikadong sistema, struktura, device, at materyales upang mapatupad ang mga kinakailangan sa pagganap, habang isinasalang-alang din ang mga limitasyon na pinapataw ng regulasyon, kaligtasan, gastos at higit pa. Dahil sa umira ng mga limitasyon, minsan, ang engineering ay tinatawag na disenyo sa ilalim ng pagpili. Nilulutas ng mga engineer ang mga problema gamit ang matematika, agham at teknolohiya. Bilang isang solver ng problema, ang bawat potensyal na sagot na gagawin ng isang engineer ay dapat natimbangin laban sa mga katotohanan ng pisikal na mundo at iba pang mga alalahanin, tulad ng kaligtasan ng publiko, mga kinakailangan ng isang kliyente, mga regulasyon, magagamit ng mga materyales at isang limitadong budget. Nangailangan ng pagkamalikhain upang matagumpay na makakuha mula sa problema patungo sa solusyon, lahat habang nagbigay sa sali-salimuot ng mga hadlang. At ang huli, walang isang paraan lamang upang madalas ng isang hamon sa disenyo ng engineering, walang sumulong tama na sagot sa isang problema. Dapat tanggapin ng mga engineerong antas na kawalan ng katiyakan tungkol sa pagtatapos ng isang solusyon at nakakatulong din dito ang pagkamalikhain na ang kailangan ng engineering ng isang pakiramdam na pananaw na lumampas sa mga hadlang upang makita ang isang solusyon na maaaring makaligtaan o i-dismiss ng iba bilang malayo. So, narito ang mga salita at terminolohiya na aming nakalap sa aming ginawang survey. Ang mga terminolohiya ang aming nakalap ay inilagay namin sa salita, Tagalog, bahagi ng pananalita, kahulugan, gamit, at pangusap. Una, drain. Sa Tagalog niya ay alulod. Ang bahagi ng pananalita niya ay pangalan. Ito ay bahagi ng sistema ng paglabas ng tubig ng gusali. Sumasagot sa tubig ng ulan. Halimbawa, ang alulod ng bahay ay sirana. Pangalawa, skip. Ang Tagalog niya ay baita, pangalan. Ito ay pakalang na bahagi ng kanilang mga hagdan kung saan nilalakad ang isang tao. Nilalagay sa mga bahay na mataas. Halimbawa, may 10 baita ang hagdan ng aming bahay. Pangatlo, beam. Sa Tagalog ay bigkas, pangalan. Ito ay isang kurang elemento ng pangunahing lumalaban sa mga lunay na nililipat sa gilid ng access ng beam. Nagsisilbing bahagi ng tinatayong bahay. Halimbawa, ang bigkas ng aming bahay ay matatag. Pang-apat, hinge. Sa Tagalog, bisagra, pangalan. Ito ay isang mekanismo na karaniwang nag-uugnay sa isang pinto, bintana, o iba pang elemento ng construction sa alinman sa isang frame o isang cabinet ng ilang uri. Ginagamit para ikabit ang pinto sa bahay at iba pa. Halimbawa, ang bisagra ng pinto ay kinakalawag na. Panglima, girder. Sa Tagalog ay galelan, pangalan. Ito ay pangunahing paklang sumusuporta sa isang struktura na sumusuporta sa mas maliit na beam. Ginagamit para sa pagpapatayo ng mga tulay at mga balangkas sa malalaking gusali. Halimbawa, ang gilelan ay kailangan matibay lalo na sa pagpapatayo ng mga tulay. Pang-ano, jam, hamba, pangalan, ay ang side post o linig ng isang doorway o iba pang siwang. Uri o klase sa pagdisenyo ng pinto o bintana. Ang hamba ng bintana ay nabasag ng bola. Pang-ito, blamba, hulog, pandiwa. Isang matulis na metal na bigat na nakakabit sa dulo ng isang plumb line. Ginagamit upang pagtatag ng patayang linya, ang plumb bag ay mabigat. Bulb, kapa, pangalan, pulong o piyota na air pockets na nabubuo sa konkrito. Ito ay pagkasira ng tiles o konkrito sa sahig.
Ang mga tiles ay kumakapag. Pang-siyam, pating, basilya, pangalan, ay isang material na may mataas na plasticity katulad ng picture sa clay o kwarta, karaniwang ginagamit sa domestic construction at refer bilang isang sealant o pillar. Gamit upang mapakinis ang kahoy, siya ay gumagamit ng masilya sa pagpupuli ng dingding. Pang-sampo, stealthy fissure, metro, pangalan, ginagamit para sa pangkalatang gawaing pagsukat. Pansukat, ginagamit niya ang metro sa pagsukat ng haba ng kortina. Nag-iisa boundary mark. Muhon, pangalan, isang cylindrical concrete marker na ginagamit bilang pamantayan para ilarawan ang hangganan ng pagmamayari. Palatandaan para malaman kung hanggang saan ang iyong pagmamayari ng bawat lupa. Nilagyan ni Pedro ng muhon ang pagmamayari ng lupain. Labing-dalawa, mga building floors. Palapag, pangalan, mas mababang pangalan is walang anumang espasyo sa isang gusali, kasama ang mga finish na ilatag bilang bahagi ng permanente construction. Nagsisilbing batayan para masabi kung masukat kung ano ang kataas. Labing-tatlo, plaster, palitada, pangalan, ay isang material sa gusali. Ginagamit para sa proteksyon o pandekorasyon ng patong ng mga dingding, isabi at para pagbubog ng paghagis ng mga pandekorasyon na elemento. Kami ay nagdekorasyon gamit ang palitada. Labing-apat, grid. Barilya, pangalan, isang balangkas ng mga libar. Ginagamit sa paggawa ng mga gusali. Ang barilya ay isang uri ng bakal. Labing-lima, window sill. Masamano, pangalan, ay ang ibabaw sa ibaba ng isang bintana. Maaaring gamitin patungan ng isang magagaang bagay. Hawakan mo ang masamano habang umaakyat ka sa hagdan. Labing-anim, formwork, forma, pang-uri, ay pansamantala o permanenteng molde o kung saan ipinupo sa kumplito katulad ng materialis. Pinapatayan sa paggawa ng gusali ng isang bahay. Ang forma ng damit niya ay napaka-astig. Labing-pito, kolong, poste, pangalan, ay isang nakaturang elemento ng pamadalas sa pamamagitan ng propesyon ang bigat o istruktura sa itaas, sa ibaba o istruktura ang elemento sa ibaba. Nagsisilbing palangkas ng bahay o gusali. Ang poste ng kuryente ay kapatulad ng kable. Labing-walo, foundation, pundasyon, pangalan, ay ang pinakamababang bahagi ng gusali o istrukturang sibil na nagtaktak sa lupa na ligtas na naglilipat ng mga kargada mula sa istruktura patungo sa lupa. Nagsisilbing pundasyon o haligi sa tinatayong bahay. Ang pundasyon ng bahay ay nakabaon sa lupa na nagbibigay ng suporta at katatagan dito. Labing-siyam, purlin, lustra, pangalan, tumutukoy sa miyembro ng roof framing na sumasaklaw sa parallel sa aid ng gusali. Sumusuporta sa roof decking o sheeting. Ginagamit nila ang lustra sa pagpapatibay ng mga haligi ng gusali. Pagdalawang mo, float, tulidilang bakal, pangalan, pagpakinis ng simento at pagbalikada sa mga ginagawang bahay. Gamit din para sa pag-yupi o pagpapatatag ng maliliit na lugar ng plaster. Ginamit niya ang magiging bakal sa paggawa ng mga makina. Lamang sa aming mga nakalap na termino tungkol sa inhinyero, subalit marami pang mga termino ang ating makakalap bilang kabuuan sa aming konklusyon. Mula sa mga datos na nakalap ay nabuo ang mga sumusunod na konklusyon. Ang engineering ay isang dynamic at mahalagang larangan na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbubog ng ating modernong mundo. Sinasaklaw nitong isang malawak na hanin ng mga disiplina mula sa civil at mechanical engineering hanggang sa electrical at computer engineering. Bawat isa ay nag-aambag sa pagsulong ng teknolohiya at pagpapabuti ng lipunan. Ang mga engineero ay mga solver ng problema na nagdidisenyo, gumagawa at nag-innovate ng mga solusyon sa mga komplikadong hamon. Pinapahusay ng kanilang infrastruktura, pangangalagang pangkalusugan, komunikasyon at higit pa. Ang kinabukasan ng engineering ay may kapanapanabik mga posibilidad na hinimok ng mga usbong na teknolohiya tulad ng artificial intelligence, renewable energy, at bioteknolohiya, pagpapanatili, itikal mga pagsasalang-alang at
ang pandaigdigang pakikipagtulungan ay magiging pangunahing mga salib habang ginagawa ng mga inhenyero na tugunan pagpindot sa mga isyu tulad ng pagbabago ng klima, mapagkukunan, kakulangan at mga pagkakaiba sa pangangalagang pangkalusugan. Sa esensya, ang engineering ay hindi lamang isang profesyon. Ito ay isang pwersang nagtutulak sa likod ng pagunlad, na nagtutulak sa mga hangganan na kung ano ang posible at ginagawang mas magandang lugar ang mundo para sa mga sumusunod na henerasyon. Nangangailangan ito ng pagkamalikhain, pagtutulungan ng magkakasama at isang pangako sa panghabang buhay na pag-aaral na ginagawa itong isang kapaki-pakinabang at may impluwensyahang pagpipilian sa karera para sa mga taong pipiliing magsimula sa kapanapanabik na paglalakbay nito.